love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Chin, itago niyo na lang ako sa pangalang Carmela. Carmela sa gabi, Carmelo sa umaga. Oo, Chin, isa akong bakla. Pero sa edad kong ito, na 32 years old na, na-realize ko na magiging malungkot ako sa katandaan ko kapag wala akong pamilya. Malayo na kasi ako sa pamilya ko. Para bang sabihin na lang nating itinakwil na ako. Dahil din sa kabaklaan ko. Pero maikikwento ako, Chin. Bakla ako na hindi malambot. Pero out ako na isang gay. May itsura, matangkad. Lalaking lalaki kong titingnan. Huwag nyo lang pakinggan ang boses ko at malalaman. Anyway, isang hapon noon sa mall. Nasa escalator ako. May kasama akong isang pamangkin ko na anak ng dati naming amo. Habang naghihintay sa kanya, ipinasyal ko siya. And then dun banda sa escalator, may isang batang lalaki. Siguro mga 7 years old pa lang. Tapos natatakot na bumaba sa escalator. Nagtanong ako kung nasaan ang kasama niya. Itinuro niya ang tatay niya na nasa baba na ng escalator. At sinisanyasan siyang sumakay na sa escalator pababa. Ako naman, inoffer ko yung kamay ko at hinawakan niya naman, so nakasakay siya ng escalator pababa. Yung tatay niya na naghihintay, sabi pa niya dito sa anak niya, "Nak, bakla ka ba? Ni hindi ka man lang makababa ng escalator. Bakla ka, no?" Ginaganon siya ng tatay niya. Sabi niya pa sa akin, "Uy kuya, salamat sa pag-assist sa anak ko ha. Sinubukan ko siya para matutong bumaba na mag-isa. Takot kasi to bakla yata." Yun ang sinabi ng tatay nung bata. Ngumiti ako sa kanya. Sinabi ko sa tatay na, "Ay kuya, ako yung bakla." Tumawa ako. Natulala siya. Hindi niya alam kung paano mag-react sa sinabi ko. Alam naman niya na bakla ako nung narinig niya ng boses ko. Parang I feel bad for that little boy. Kasi meron siyang tatay na katulad nun. Yun lang. Yun bang dinidiscriminate ang mga katulad namin? Hindi porket takot, bakla na agad. Parang napahiya yung tatay. Nagpasalamat naman siya pero parang namula. Chin, matangkad kasi ako at matipuno naman ang katawan. I dressed like a man at sporty-sporty ang dating. Mukha nga akong bad boy, pero malinis tingnan. Yung tatay naman, maliit, pero may mga tattoo sa katawan. Pero yung mukha niya, hindi ganun ka-strong. Katulad ng pagka-strong looking ng mukha ko. Hindi niya alam if he should apologize or be disgusted sa narinig niya. Pero hindi ko na lang pinansin. Tumawa lang ako sa kanya. Parang gusto kong sabihin ay, "Tay, may problema ka ba sa mga bakla?" Pero hindi ko na pinatulan pa. Hindi ko lang mawala sa isip ko ang itsura ng tatay na yon nung narinig niya. Sa umpisa kasi, napaka-masculine ng voice ko na sinabi ko, "Kuya, ako yung bakla." Siguro yung utak niya parang lumipad bigla nung narinig ako na bakla ako.
And I was lucky enough to have a voice na pwedeng pakakitaan sa mga voice-over. Pwedeng maging DJ din. Nagawa ko na rin naman yon. Pero ayun, talagang mapagkakamalan akong lalaking lalaki. Kung hindi ko sasadyaing magpakabakla. Yun bang lalaking pagkasabi ko, bakla ako kuya. Pero yung tawa ko ay baklang bakla naman. Alam mo, may mga tao talagang sanay di na lang naging magulang. Sabi ko nga, parang ayoko ngang magkaanak eh. Ayoko yung ako yung magiging dahilan ng mga trauma ng mga bata. Yung lola't lola ko, maswerte naman ako sa kanila na sila nagpalaki sa akin at hindi ako na-trauma sa kanila. Siguro oo dun sa pamilya kong totoo. Pero ayoko na silang sambitin. Ayoko nang ikwento pa sila. My grandma and grandpa wanted to raise good people. Ayaw nilang maging perfectionist sa kanilang apo. Hindi nila ako tinutulak na mag-succeed sa academics or sa anumang mga bagay na hindi ko gusto or hindi ko kaya. Pero kinaya ko. Kahit hindi pa nila sinasabi, may potential ako. It's also why I don't compete with anybody other than myself. Ayokong iisipin na lang nila na bakla ang isang lalaki dahil natatakot. Lalo na kung bata pa. Open siya to try new things kahit society perceives those things as pambabae. Yung mga bagay na ginagawa ng mga babae, pwede namang gawin ng mga lalaki. Hindi naman pwedeng sabihin dahil ginagawa ng isang lalaki yon, bakla na siya. Or dahil natatakot or soft-spoken siya, bakla na agad. It's not about the gender. It's about who that person is. Sabi nga nila, real men don't cry. Hindi daw pwedeng umayak ang lalaki. Oh, don't even get me started. Real men don't do this and that and blah blah blah. Mali sila. Ako naman ginagawa ko din mga panlalaki kahit bakla ako. Marunong akong magmekaniko, i-unclog yung kitchen sink, nagfi-fix din ako ng mga kuryente wirings, and all other mga masculine stuff na ginagawa ng mga lalaki. Pero sa kabilang banda, kaya ko ring mag-bake ng cake. At mahilig akong manamit ng magaganda. And most of all, I love men na pareho sa akin. Sana lang, hindi maipasa ng tatay na yung views niya sa anak niya. Lalaki kasi yung bata sa environment na kasama siya. Yun bang nagdi-discriminate ng isang baklang katulad ko? Sobrang weird kasi na yung mga babae niisip nila na kaya nilang gawin ang lahat dahil babae sila. Ang lalaki din naman pwedeng gawin ang mga yon. Kaya kahit saan ako ilagay, kaya kong gawin. Ewan ko ba, Chin? Sinubukan ko ring magpakalalaki. Sinubukan ko sa buong 15 years ko. Pero after nun, nagladlad na ako. Hindi ko na maitago. Anong magagawa ko? Pusong mamon ako. And I love being a woman. Kahit man pa ang itsura ko. And all its femininity. But that doesn't mean I want to be stupid. It's so important to me to see people deconstruct their gender expression regardless of their sogi. Alam mo na, we should learn basic skills and we are all allowed to love non-harmful things simultaneously. I hope it gets normalized more. At yung mga taong nang di-discriminate ng mga katulad namin, magbago na ang mindset. For me, di naman need ng gender to do basic things. Survival skills yung ilan dun I lived alone for quite some time, kaya kahit sa work natuto ako magkalikot ng mga equipment, even mga padlocks, etc.
And since I always work with young girls na rin, I always tell them to figure stuff out, lalo kung maliliit lang naman. May YouTube naman eh. Kasi di naman natin laging afford na mag-antay at tumawag ng magtatrabaho nun. Kainis lang, pag sa female naman, mahina daw sa logic. Tapos they automatically assumed na good lang sa mga gawaing bahay ang mga kababaihan. Or dun lang sa mga bata magbabantay. May diskriminasyon na naman. Those stereotypes destroy everyone. Even hetero men themselves. Meron namang macho thinking pero problematic naman. With a very judgmental and conservative country like ours, I'd say the average gay person is braver than the average man. With all those blank gay people have to endure just for existing. Dami pa ding tanga. Experiencing fear or showing weakness isn't exclusive to any gender. Kung wala ka nung fear, abnormal ka. Strong macho Pinoy na magbe-breakdown na lang pag sumabog na. Kasi nire-repress lahat ng feelings. Sobrang i-front sa lahat na super strong at immune sa weakness, tapos iiyak-iyak. Magpapaka-sad boy pag wala daw nag-aalala sa kanila. Then lashing out through violence or mentally mag-shutdown na lang pag nag-reach ng breaking point. At least di daw umiiyak. Pambabae o Barbie lang daw yang iyak. Sana hindi katulad ng tatay na yon. Kulang sa karakter. Sana hindi matroma yung batang yon. At sa mga tatay na nakikinig ngayon, mababae man, malalaki o mabakla man, lalaking baklang katulad ko ang mga anak nyo. Sana'y maintindihan nyo. Parenting definitely requires more than just having kids. It's about growing, learning, and being open-minded. Hopefully, more fathers will start to realize this and step up for their families. So kung ako man, papatol sa isang babae at magkaroon kami ng anak, and if ever our son turns out to be gay when he grows up, pag-uusapan namin. Kahit ako, kahit bakla, magiging mister niya pa rin ako sa misis ko. And we will still accept and love our kids or our son for who he is. May sariling buhay naman yung bata. As long as magtapos ng pag-aaral, basta may respeto pa rin siya sa sarili niya, and may respetuhin niya ang opinyon ng ibang tao, magiging okay na ako doon. Dahil anak pa rin siya. Sabi nga nung kasama ko, nang naikwento ko sa kanya, sabi niya, munta nga lang din naman yung tatay na yun. Bakit hinayaan yung anak? Iiwan ba naman? Hahayaan ba naman niyang sumampa ng escalator na mag-isa? Nasa warning instructions din naman yon actually, diba? Munta nga lang yung tatay, hinayaan. Buti na lang andun ka to assist the child. Sabi ng isang kaibigan ko. Pero to be fair lang din dun sa tatay, baka ganun din siya pinalaki ng boomer parents niya, na bawal maging malambot. Kaya ayun, pati sa anak niya, dala niya. Anyway, nagkwento lang ako para mapulutan ng inspirasyon at ng leksyon ng mga taong mahiling magdiskriminasyon. Hanggang dito lamang po, ang inyong kamags, Carmela. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini.
Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mags FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mags FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mags FM with DJ Chini.